guys, welcome to our vlog. Ang topic natin ngayon guys is about ulit sa termination. Bakit ko napili na itapik ulit ang termination? Kasi marami akong nasagap na balibalita. Char. Marami akong nalaman about sa termination. Bakit nga ba tayo tineterminate ng ating mga amo? Bakit nga ba? Yun yung pag-uusapan natin ngayon guys, kung bakit nga ba. Maraming dahilan kung bakit tayo tineterminate or inaayawan ng ating mga amo. Isa na dyan guys yung pagiging careless natin. Yung what I mean na careless guys is kung hindi natin nagagampanan ang ating mga trabaho gaya ng mga pag-mop, pag-vacuum, or hindi natin nasusunod yung gusto ng amo natin kung paano tayo maglinis sa kanilang bahay, especially sa mga masiselan na mga amo. Kasi kadalasan guys, marami talagang masiselan na amo. Ang iba naman na dahilan is about sa curfew hours. What I mean na curfew guys is tungkol sa day off. Pag binigyan ka ng amo mo ng day off, tapos binigyan ka din ng curfew, example, sinabi niyang 9 o'clock sharp, kailangan nasa bahay ka na. Huwag mo nang antayin na mag-9 muna bago ka aakyat or makakarating sa loob ng bahay ng amo mo. Kasi guys, may nangyari, may nakwento sa akin si Ate Jennifer. Shout out sa iyo Ate Jennifer. May nakwento sa akin na may kakilala daw siya. Tapos nagkwentuhan sila ganon, and then habang nagkukwentuhan sila sa baba, hindi nila namalayan yung oras, pero sinasabi daw ni Ate Jennifer na umakyat na siya sa bahay nila, pero sinabi daw niya na maaga pa. And then nung pagkatagalan, mga 5 minutes ganon, dumaan daw yung mga amo ng kasama ni Ate Jennifer. Tapos yun, tawang-tawa ako kasi habang nagkukwento si Ate Jennifer, tawang-tawa din siya. So yun, nakita ng amo niya na nakatambay pa siya doon sa lobby nila sa baba, and then nag-good evening pa daw yung kabayan natin, tapos nag-good evening din yung mga amo niya. Ayun. Tapos sabi daw ni Ate Jennifer, sumunod ka na sa mga amo mo kasi nga paakyat na yung mga amo. Pero itong si kabayan, hindi pa rin siya umakyat sa taas, hindi pa rin siya sumunod. And then na-late daw siya ng dating doon sa bahay. Na-late daw siya ng ewan ko kung 5 minutes or ganon. Tapos ang oras daw pala niya na sinusundan is yung orasan nila sa loob ng bahay. Yung orasan daw pala doon sa loob ng bahay ng amo is advance yun ng 5 minutes. So late na talaga si kabayan. So wag na wag niyong gagawin yun guys. Maging aware kayo sa curfew ninyo. Pag sinabing 9, kailangan 8:30, wag kayong maghinayang sa 5 minutes, 10 minutes na itatambay nyo kung ang kapalit is termination. Wag na wag niyong gagawin. Kasi ang ginawa daw ng amo niya, on the spot talaga, tinanggal siya. On the spot. Pagka tingin ng amo niya sa orasan na late na siya, on the spot guys, terminate na siya, pinababa na siya. So wag na wag nyo talagang gagawin yon. Kailangan 8:30 pa lang
umakyat na kayo or kaya maging aware kayo. 8:40 yan. Huwag na kayong manghinayang. Huwag na kayong manghinayang sa minuto na natitira doon sa oras ninyo. Kailangan nyo lang talagang sundan yung mga gusto ng amo kasi guys, sila kasi yung sinusundan natin. Sila yung pinagsisilbihan natin. Sila yung nagpapasahod sa atin. So kailangan sila yung sundin natin. Oo, nandun na tayo sa sundin natin yung gusto natin. Pwede naman, pero wag natin kalimutan or wag natin pabayaan yung trabaho natin kasi napaka-importante kasi sa mga amo natin guys na kailangan sumunod ka sa mga gusto nila. Importante kasi sa kanila yung bawat minuto na lumilipas. So total maghapon, sapat naman na siguro yung maghapon na binigay sa'yo na day off mo. So wag mo lang hinayangin yung 15 minutes or 10 minutes para lang makauwi sa loob ng bahay ng amo mo. Okay lang yan kung yung hindi maselan yung amo mo. Okay lang naman na malate ka, basta wag kang bigyan ng curfew ng amo mo. Pero pag binigyan ka ng curfew, sundin mo. Ganun lang yun guys. Tapos ano pa, yung about sa loan dito sa Hong Kong kasi talamak talaga guys ang loan, utang sa bangko, utang sa mga kaibigan, utang sa mga kakilala, talamak talaga, nangyayari talaga dito sa Hong Kong yung about sa utang. Iwasan nyo hanggat maaari. Kung may pera naman kayo, kung hindi naman siya emergency, kung sakali man na emergency yan, is mas prefer na lang siguro na magsabi kayo sa mga kamag-anak nyo na mapagkakatiwalaan nyo na hihiram kayo ng pera. Wag na doon sa mga nagpapautang dito sa Hong Kong kasi guys, sobrang daming nagpapahiram ng pera. Maglakad ka lang dyan, aalukin ka nila. Wag nyo yun gagawin kasi pag nalaman ng amo mo na may utang ka sa bangko at saka hinahabol ka ng pinagkautangan mo, ite-terminate ka din nila kasi ayaw nila ng may utang ka. Yan ang lagi yung tandaan. Wag na wag kayong mangungutang. Yung pinalitan ni Ma na kasambahay is about din sa utang, about sa loan niya sa bangko. Hinahabol na daw yung bangko yung kasambahay na yon, si kabayan, pero ang ginawa ni kasambahay is nanghihiram kay amo ng pambayad niya doon sa bangko para lang hindi siya habulin, hindi siya laging kinukulit na magbayad, ganon. Pero sabi ng amo daw niya is hindi siya pahihiramin dahil nagsasahod naman daw siya every month. Bakit kinailangan pa daw niyang mangutang? So kailangan guys, aware din kayo. Wag na wag kayong mangungutang. Kahit na hindi ko naman sinasabi na wag din kayong magtiwala sa mga kabayan natin, mga kapwa Pilipino natin. Hindi ko naman sinabing wag kayong magtiwala. Pero guys, kung kakakilala nyo lang or hindi naman ninyo talaga siya kilala, kung nandiyan lang na umaalok-alok lang sa inyo, wag na wag nyong papatulan kasi hindi nyo alam kung ano yung ugali na meron or hindi nyo alam kung ano yung pinapasok ninyo na inaalok nila. So hanggat maaari, umiwas talaga kayo sa mga utang. Tapos ano pa, yung mga maliliit lang kasi na bagay kagaya ng pag meron kasi yung pag nagluto ka, pag hindi din nagustuhan ng amo mo, minsan din nagagalit sila. Tapos kung paulit-ulit mo pa rin ginagawa kasi doon ka din nila ite-terminate. Especially
importante kasi sa kanila ang mga bata dito. Wag na wag niyong pababayaan yung bata, wag kayong malilingat kahit segundo lang yan, minuto lang yan. Pag yan naaktuhan ng amo mo na iba yung ginagawa mo, tas sinabi niyang mag-alaga ka ng bata, tas iba yung ginagawa mo, nag-cellphone ka or may pinuntahan ka, Diyos ko day, asahan mo mateterminate ka ulit pag ginawa mo yan. Kaya maging careful lang tayo, maging aware talaga tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Wag na wag kayo talagang papayag guys na may magawa kayong kunting bagay lang, lalo na kung yung magiging amo mo is napaka maselan. So wag na wag niyo talaga yang gagawin. So yun guys, mahaba-haba na yung minuto natin. Mag-part 2 na lang tayo kasi marami pa akong gustong i-share sa inyo kung ano pa yung mga ibang dahilan kung bakit na-terminate ang ating mga kapwa kabayan or nabubulot tuloy ako, kapwa nating mga Pinay na nandito sa bansang Hong Kong. So see you in part 2 guys. Bye.